So itong si Agent John Mark S. Calilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion, no? And Article 308, theft. Theft, pagnanakaw. Si Calilong nagmukhang hilong talilong, no? Hilong talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya. I think alam niyo na rin ito. Itong si Hilong Talilong Calilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman, yung Military and Other Law Enforcement Offices, yung Ombudsman MOLEO, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO, Military and Other Law Enforcement Offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya ay isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nitong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Calilong. Ano? Yung Hilong Calilong, ano ba ang ibig sabihin ng Hilong Talilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo. Hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling. Ano? Yan ang ibig sabihin ng Hilong Talilong. And itong si Calilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness. Bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Calilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion, no? And Article 308, theft. Theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating Revised Penal Code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo
2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun eh. Pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin. Ano? Baka alam niyo na rin to, pero para malinaw, sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split, guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan. Yan yung nasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Incidentally, I would just like to show you itong si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito dapat yung mga ginagawang Presidential Legal Counsel. Hindi ng kasalukuyang Pangulo, hindi ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung mga ganito eh. Yung mga tao magsasabi sa iyo ng totoo at hindi ito employment driven. Ito yung mga dapat ibinabalik at ginagawang aktibo muli sa pamahalaan. Halimbawa, maging Pangulo magiging Pangulo si Inday Sara Duterte, ito yung mga kalidad na pwedeng gawing Presidential Legal Counsel. Sinabi niya, regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. Agree. Ang pinakatalunan daw dito ay ang ating bansa sapagkat ito ay paglustay ng ating kakarampot na resources at oras ng pamahalaan. At talakayin natin yan, bakit siya tama dyan. Sabi niya, the impeachment trial is full of fabulation, fabrication, and misallocation of resources. Malinaw yan. It is an exercise in futility that will neither contribute to our economic growth or the restoration of good governance. This impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward and has not moved forward from June 30, 2022 up to the present. Sabi pa niya, in the final analysis, the impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Wala itong impeachment trial na ito. Babalik tayo sa totoong issue. Yan yung kurakot at korupsyon, yan yung flood control corruption, yan yung ghost flood control projects mula Ilocos Norte hanggang Mindanao. Yung mga nakinabang dyan, yung pagnanakaw ng pondo, yung mga proyektong nauwi na ghost flood control projects.
yung mga substandard ghost flood control projects. Yan ang tunay na issue. Ano? Yan ang dapat nating huwag kalilimutan.